Merry Christmas po sa kada saro. Oo nga po, ako tumatanggap na rin. Kaya ang topic po natin ngayon, kanas tayo ay nasa December, so ang ating series po ay nasa Christmas. At ang topic natin ngayon is All I Want for Christmas. Ano bang gusto niyo pag Christmas? Pagdating ng December, pagdating ng December, grabe ang expectations ta. Gusto ta, alangkaw ang bonus on 13th month. Tapos pag in reality, kabanga, tapos makubuo, makulog sa buot kasi yung expectation mo, makakabayad ka, pero ito palan kulang pa. Now, may isang song, tingnan natin yung song dyan. Sabi niya, I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. Ayaw kong kumanta kayo ha. Gusto ko tulain niya lang yan. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Though ang song na ito ay patungkol sa kanyang lover, pero kung titingnan natin, ilalagay natin in the spiritual sense, ano ba talaga ang gusto natin this Christmas? All I want for Christmas is you. Okay? Alam niyo po, habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating gusto. Tama ba? Nung ako ay bata pa, ang gusto kong mga makuha pag kawatan, mga badil-badil, mga something na parang hindi tayo aware na, yun lang ang gusto natin. Nung ako ay naging binata na, iba na. Oo. Iba na yung gusto. Di ba? Basta nagle-level up. Lalo na pag nagurang na. Diba? Mga edad 40. Ang gusto ka yan, cash. Ang gusto ka yan, kotse. Ang gusto ka yan, lalo na pag nasa edad ng 50. Diba? Abo na ninda ka mga bagay-bagay. Diba? Ang gusto lang ninda, mapayapang buhay. Yun na. Diba? So nagbabago yung, anong tawag nito? Yung kailangan ng tao habang sila ay tumatanda. So it refers to the Messiah. Now, tingnan natin ngayon ito. Sabi ko nga, papag-aralan natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. Diyan lang po ako mag-iikot-ikot. Okay? So sabi diyan, for to us a child is born. 700 years ago, Jesus Christ was prophesied by Isaiah that God, should be, ang ating Diyos ay ipapanganak at magiging tao. For to us a child is born. Hindi po sinabi ng Biblia na si Kristo ay pupunta dito sa lupa na talagang tunay na lalaki na. Ibig sabihin na mighty na siya. No, daraan siya sa ordinaryong kaparaanan bilang isang tao. Ang pinangako sa atin, for to us a child is born. Ipapanganak. And to us a son, referring to Jesus Christ, to us a son is giving. Now, tingnan natin dyan. Sabi dyan, for to us a child is born. Ron, pagilagay. God became flesh. So, ang Diyos natin ay nagkatawang tao. Mayroong mga verses yan. Tingnan natin sa John chapter 1. Sabi dyan, nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So, the living word became flesh. Sabi diyan, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So in other words, hindi na parang makikita natin dito na bagamat ang Diyos ay makapangyarihan, He is mighty, kahit po siya ay nasa trono na ng langit, but He wants to be with His people. Kaya nga tinawag siyang Emmanuel. Mamaya magkikita natin yan. At tinawag siyang Emmanuel kasi ang gusto niya ay magkaroon siya ng companionship with His people. Because nung time, actually mayroong fellowship ang Diyos at ang tao. Sa Garden of Eden, si Eva ay si Adan at ang Diyos ay they have been companion. Magkasama sila. Nawala lang yung kanilang relationship, nawala yung kanilang fellowship
dahil sa pagkakasala. Tama ba? Kaya nga, hinanap ng Diyos si Adan. Sabi niya, Adan, asan kayo? Ang nangyari doon, nawala yung fellowships. Nawala yung fellowship nila. Nawala yung constant communication ng tao at ng Diyos. Pero gumawa ang Diyos ng kaparaanan na hindi siya nanatili na malayo ang tao. Ang ginawa niya, gumawa siya ng kaparaanan, siyang bumaba para sa atin. What a message na ibinigay sa atin. What a message. Sabi diyan, another thing, Galatians chapter 4, verse 4, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Takdang panahon. That could be the right time. That could be the right time. So ano nangyari? He became one of us to die for us. One of my preachings before, kung nalaman nyo, na ang Pasko sa atin, ang Pasko ay masaya sa atin, pero ang Pasko ni Kristo, ay hindi po maganda. He came before us, He came one of us to die for us. He became like us, bilang makasalanan, para tayo ay palayain. He walked amongst us to guide us. He stayed with us to teach us. Yan po ang ginawa ng Panginoon. So in other words, ang kanyang pagpanta dito, ang kanyang pagbaba, ang kanyang kapanganakan ay isa pong biyaya para sa mga tao. Biyaya po para sa mga tao. Tingnan natin, another thing doon sa ating verse. Sabi diyan, for to us a child is born, to us a son is given. In other words, ang ibig sabihin niyan, there is a gracious gift from God the Father. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So in other words, talagang na-promise na ibibigay ang bugtong na anak. So a gracious gift. The only gift na makukuha ng tao na napakaganda. That could be the gracious because it comes from God. It comes from the heart of God. Galing mismo sa puso ng Diyos. And other thing dyan, sabi dyan, and the government will be on His shoulders. Alam niyo, ito ay misinterpreted ng ibang mga tao. Na para bang kukunin yung gobyerno at ang Diyos ang siyang the government daw. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat agawin natin ang government. Dapat tayo ang mamayagpag sa gobyerno. No, that government is not on this physical government. That could be ang referring po yan refers to the future kingdom. Alam niyo po kung bakit? Ang sabi kasi ng Diyos, sabi ni Kristo, my kingdom is not on this world. My kingdom is not of this world. Asan ba ang kanyang kingdom? He will reign kapag siya ay dumating na for the second coming. So in other words, wala yung kanyang kingdom. Ang kanyang kingdom ay nasa puso natin. Ang kanyang paghahari ay ang ating puso. Kaya nga, kung nasaan daw, kung nasaan may Kristiyano, andun ang kanyang kingdom. May nagtanong, Pastor, asan ba ang kingdom? At hanggang saan abot ang kingdom? Sabi ng isang pastor, kapag may isang Kristiyano sa lugar na yon, that is the kingdom of God. But the completion or the completion ng kanyang kingdom will be visible on the millennial year of the Lord. In the second coming year in the second coming of our Lord. So in other words, that government will be on His shoulders. Pero, alam nyo po, kapag binasa yan nila, noong panahon, nagkakaroon sila ng lakas ng loob, nagkakaroon sila ng tatag. Nagkakaroon sila. Mayroon po silang pag-asa na mayroong ang tatatag na isang gobyerno na ang Diyos ang siyang magtatatag. In that Isaiah. Pero alam nyo po, yan ay prophecy about Jesus Christ. Pero alam nyo po ba, may nalaman ho ba kayong mga anak o ipapanganak na pinangalanan na may description?
na itong anak na ito, yung anak mo mataba, itong anak mo ngaya maganda, itong anak mo ang gagawin niya magpasaway sa imo, ining aki mo ang gigibuhon niya talagang tatabangan ka. Wala namang descriptions, tama? Pero alam nyo po, ang kagandahan dito, dinescribe na ang child na ito ng kanyang gagawin. And could be his character. O, tingnan natin, sabi dyan, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, an Everlasting Father, the Prince of Peace. Yung tatlong o yung apat na yan should be the character of that child. Ano? Kakaiba. May nailing akong inaki, siya matibay na mag-computer. Pagluwas pa sana, nagko-computer na. Siya na nagputol kang pusod niya. So doktor, tinuruan pa so doktor. Siya na nagagamit. Pero alam niyo po, mas advance ang Panginoon, mas advance ang Biblia magsabi ng patungkol sa Diyos at patungkol sa kanyang gagawin. Natingnan natin ito. Bakit po napakahalaga ng apat na ito? Tingnan natin number 1. Wonderful Counselor indicates that Jesus will be a supernatural source of extraordinary wisdom. Pag sinabing magkaiba po, hindi po sinabing wonderful is counselor. Sinama po yung Wonderful Counselor. Hindi lang po siya counselor, he is Wonderful Counselor. So in other terms, kapag ang tao nakausap ni Kristo, mararanasan niya the good counseling and the best counseling ever. Kaya makikita nyo naman, kapag ang sino mang nakausap ni Kristo, nababago ang buhay. Hindi po ba? Because He is a wonderful Counselor. Nababago ang kanyang buhay. Lagay na lang natin. Nung makausap niya ang babae sa Samaritana, nakaupo lang siya sa isang balon. Nag-uusap lang sila. Nung matapos ng kanilang pag-uusap, may nabago sa babae? Mayroon. Kung ikaw ba ipupunta sa isang counselor, na kapag alam mo, alam niya ang lahat ng bagay, kaya niyang ayusin ang lahat ng bagay, hindi ba't nakakatuwa? Jesus Christ knows all things. Jesus Christ knows everything about us. And that is the reason why He will be called Wonderful Counselor. Saan tayo hihingi ng advice? Saan tayo hihingi ng tulong? Saan tayo kukuha ng wisdom? Saan tayo kukuha ng mga kaalaman? Walang iba kundi kay Kristo. Tama? So we will be called Wonderful Counselor. Napakaganda. Si Jesus Christ ang ating counselor. Si Jesus Christ ang ating patnubay. Now with the help of the Holy Spirit, ang Banal na Espiritu ang tutulong sa atin, including kasama si Kristo. He is a wonderful Counselor. It is amazing news for those who need guidance. Gusto mo ng guidance? Gusto mo ng tulong? Gusto mo ng kaalaman? Gusto mo ng tungkol, malaman ng buhay mo, ang katotohanan? Lahat ng yan, maiintindihan natin at malalaman natin patungkol kay Kristo at kay Kristo. So in other words, Jesus is all our need. Because He is a wonderful Counselor. The second one, sabi diyan, the mighty God. That could be the amazing news for those who are weak. So hindi lang po siya counselor, hindi lang po siya nagsasabi ng patungkol sa pwedeng mangyari sa iyo, babaguhin niya ang buhay mo because He is a mighty God. Ang kanyang sasabihin sa iyo, which in fact, natuto tayo at nalaman natin, binago tayo ng Panginoon. So in that sense, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? At walang imposible sa atin, walang imposible sa Diyos na hindi kayang baguhin ng tao, ng Diyos ang isang taong makasalanan. Kaya niya ang lahat. Kaya niyang gawin kahit ang pinaka-imposibleng hindi marok ng tao. Kasi He is a mighty God. He is a mighty God. Indicates that Jesus will be divinely strong and powerful.
Akala ni Satanas, natalo niya na si Kristo. Tama ba? Akala niya, nung mapako si Kristo sa cross, natalo niya na. Yun palang simula ng pagkatalo ni Satanas. Ang bida, nagpapa-daog-daog sana. Pero at the end of the day, bida siya, kaya na siya. Tama? Jesus Christ is a mighty God. Sabi kang ibang mga tao, mighty God lang, hindi po siya almighty. Hindi siya almighty. As in fact, hinubad niya lang yung kanyang pagiging almighty. No? And he become one of us, living as a servant. Namuhay bilang isang tao, bilang isang ordinaryong tao. No? Hindi makakalapit ang tao sa Diyos kung siya ay mayroong nasa kabuuan ka ng Diyos. Kasi hindi pwedeng magsama ang makasalanan at ang perfectong Diyos. Pero bumaba ang Diyos sa katawang pagkatao ni Kristo para makasama tayo. Para maranasan niya kung ano ang kahinaan natin. Para maranasan niya at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa pagkatao at sasabihin niya, anak, kaya mo yan dahil ako nakayanan ko. No, He is a mighty God. Kung siya ay makapangyarihan, aasahan natin. No, tayo ay may Diyos na makapangyarihan. So in other words, walang imposible sa Diyos. Lahat ng problema natin, kayang ayusin ng Panginoon. Because He is a wonderful counselor and He is a mighty God. Pangatlo, He is an everlasting Father. That everlasting Father indicates that Jesus will care for His people forever. So that character, yung tatlo na wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, yun ang ministry na gagawin ng Panginoon. So that ministry, everlasting Father, siya yung magiging tatay natin. Siya yung source of everything. That could be an amazing news for those who are alone and appreciated. Kaya baga sabi nan, ang pinunta dito ng Panginoon, ang hinahanap niya, yung mga hindi karapat-dapat sa tingin ng tao. Tama ba? Anong kanya mga kinuha? Hindi niya kinuha yung mga matatalino. Kinuha niya yung mga ordinaryong tao na kayang gumawa para sa Panginoon at maging extraordinary. He is a Father, knows your ability. He is a Father, knows about your weaknesses. He is a Father, knows about what you have done for God's glory. Lagi nating tatandaan, mayroon tayong tatay sa langit, mayroon tayong Kristo na gumagabay sa atin. Walang taong napapariwara, walang Kristiyanong napapariwara. Napapariwala lang tayo dahil umihiwalay tayo sa ating Diyos. Nawawala lang tayo sa landasin sa buhay natin o sa maayos na landasin ng buhay natin dahil hindi tayo umaayos o sumusunod sa gustong naisin na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero ang totoo, ibinigay niya na ang lahat para sa atin. Ibinigay niya na ang lahat para sa atin. Another thing, pangapat, He is the Prince of Peace. That Prince of Peace is amazing news for all of us who need peace. Ngayon ang tao, ang gusto-gusto nilang makuha, kapayapaan. Sa ibang bansa, nagigera, ang gusto nila, kapayapaan. Ang buong mundo, speaking of peace, sila ay nagkakaroon ng pakikipag-usap na magkaroon ng kapayapaan. Pero ang hindi nila alam, mayroong kapayapaan. At ang kapayapaan na yan, hindi matatagpuan sa kanino man. Matatagpuan yan sa ating Panginoon. Because He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. Indicates that Jesus will bring deep well-being and right relationship sa tao. Anong sabi sa mga verses? Sabi sa Matthew chapter 2 verse 14, sa Lucas chapter 2 verse 14, wala po yan dyan. Papuri sa Diyos sa kataasan. Ito yung sabi ng mga anghel. Papuri sa Diyos sa kataasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. In other words, kapag ikaw ay kinalugdan ng Diyos, may kapayapaan ka. Amen po ba? Kapag ikaw ay nasa kay Kristo, may kapayapaan ka. Sapagkat kapayapaan,
peace on earth to those who are good in favor. Another thing ang sabi sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Yang kapayapaan na yan yung nagsusustain sa atin para manatili tayo in this evil world. Yung kapayapaan na yan ang siya nagpapanatili kung bakit tayo maayos sa paningin ng tao at ng Diyos. Dahil doon sabi niyan sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. That is the peace of God that transcends all understanding. Yan yung kapayapaan na nagpapanatili ng ating kababahang loob. Yan yung kapayapaan na nagpapanatili para tayo ay manatili sa Panginoon. Sabi po, may isang situation sa Mark chapter 4. Ano yung situations na yon? They are in the commotions. Nandoon sila sa nagbabagyo in the trouble. Naggrabe yung bagyo. Tapos natutulog si Kristo sa bangka, sa ilalim ng bangka, payapang-payapa. Yung mga apostles ay takot na takot dahil sa bagyo. Ginising nila si Kristo, tama? Sabi niya, kay liit ng inyong pananampalataya, ano yung sinigaw ni Kristo doon sa bagyo? Peace be still. Kapayapaan. Pumayapa ka. Alam niyo po, kapag ang Diyos magsabi ng pumayapa ka, papayapa talaga yan. And if you want your problems to be peace and still, sabihin mo lang, Panginoon, pwede ho bang sabihin mo sa aking problema, peace be still. Because God is our Prince of Peace. Whatever problems that we have, whatever sickness that you have, or your relationship or in broken relationship, or every circumstances in life, the Lord is our peace. And the Lord says to that, peace be still. Amen po ba? Alam nyo po, kung papag-aralan mo yan, sasabihin natin, Lord, thank you, kasi dumating ka. Diba? Ibinigay sa atin ang bugtong na anak. Pinangyari yan ng Panginoon. Ano sabi sa Matthew? Tingnan natin sa Matthew. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Isaias. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kalugay kasama natin at Diyos. In other words, God is on our side. Mantakin nyo na may Kristo na tayo, may Holy Spirit pa tayo. And we have the Father. So in other words, lahat ng kailangan natin na kay Kristo na, nasa ating Diyos na. Ano pa ang kailangan mo? All I want for Christmas is God. All we want for Christmas is God. Amen po ba? At the end of my preaching is this. May isang istorya. May isang magama, dalawang magama, and mahilig sila sa mga painting, sa mga anong tawag nito? Mahilig silang sa mga portrait, mahilig silang magkulikta ng mga magagandang collections. Ano? Ang passion nila ay mangulikta ng mga priceless work ni na Picasso, ni na Van Gogh. Yan, inilalagay nila sa kanilang nagiging kayamanan nila yon. Pero dumating yung punto, dumating yung oras na yung kanyang anak na lalaki, kaisa-isang anak na lalaki, or kaisa-isang anak, ay pumunta at sumama sa military. Ibig sabihin siya ay nagserbisyo bilang isang may sa military. Kaya lang, nabalitaan ng tatay na ito na namatay yung kanyang anak. Na namatay yung kanyang anak during Christmas pa. So during that Christmas, may kumatok sa kanilang tahanan
no, na na-depress yung tatay na yon. As he walked to the door, the masterpieces of art on the walls only reminded him that his son was not coming home. Ibig sabihin, yung mga portrait na nakikita niya habang siya ay naglalakad sa kanilang bahay, sabi niya, hindi na darating ang anak ko. Hindi ko na makakasama ang anak ko. So as he opened the door, he was greeted by a soldier. Mayroong soldier na nag-greet sa kanya with a large package in his hands. Sabi niya, Tay, ako yung nakaibanan kang aki mo during the war. Kung bako ngaya dahil sa iya, dahil ngaya ko naligtas. Itinao niya ngayon sa iyang buhay para sa kuya. So grabe yung iyak ng tatay at sabi niya, ito po yung isang ginawa kong obra na galing sa aking kamay in my respect and my tribute to your son. So binuksan ng yung gift na yon, nakita niya picture, yung ginuhit ng picture ng kanyang mukha ng kanyang anak. So natuwa yung anak ay yung tatay. So inilagay niya itong portrait na ito doon sa kasama ng mga portrait na mga mamahalin. Sabi niya, hindi mahalaga na ito sa aking mga bagay na ito ang mahalaga sa akin. Ito na ang pinaka-precious na portrait. Ito na ang pinaka-precious na kwadra dito sa bahay namin. Namatay yung tatay. Dumating sa punto na namatay yung tatay. Pero ang kanyang bilin ay ipapa-auction lahat ng mga portraits doon sa kanilang bahay. Iyon ang kanyang last will and testament. So dumating Christmas, another year, Christmas, dumating yung Pasko na magkakaroon ng auction sa bahay na yon. Tuwang-tuwa, ang daming pumunta dahil, dahil nga sa makukuha nila yung mga magagandang bihirang mga portrait ni na Van Gogh at ni na Picasso na andoon sa kanilang bahay. Nung nagkaroon na ng pasimula ng auction, sabi niya, ang unang pina-auction yung picture ng kanyang anak. Sabi niya, who wants to bid for this for $100 only? Sabi na nga, wala namang halaga yan para sa amin. Ang importante sa amin, yung mga nila Picasso, nila Van Gogh, wala yan. Walang mag-i-interest dyan. Sabi niya, who wants to bid for $100? Sa likod, sabi niya, na mesa, $10. Sabi niya, bakit $10? Sabi niya, kilala ko yan. Yan na ako ang nag-alaga sa batang yan. Kasakasama ako niyan nung siya ay maliit pa. Kaya kilala ko yan. Sabi ko, ibigay niyo po sa akin as $10, yun lang ang kakayanan ko. Sabi nung katabi nung taong yun lang po ang kakayanan kong kaya kong bilhin at may pera ako ngayon. Sabi niya, anyone who wants to bid, sabi kang mga tao, sisay man ngaya ang ma-interest kan bagay na yan, na wala man nga niyang halaga. Sabi niya, itao mo na yan sa tawungan. Ang worth lang kayan, $10. Ay, $10. Sabi kang auctioneer, okay. Granted, yours, sa'yo na yan. Sabi kang auctioneer, tapos na po ang auction. Nangalasinda. Sabi niya, paano nga matapos ang auction na samantalang? Uto nga yan, kaibuhan mo, sabi niya. No. Ang sabi nga kan tagsadiri, kung sisay ang makuha kang picture kang aki ko, it takes them all. Sa kanya lahat ng pag-aari na ino-auction ko ngayon. If you have Jesus, you have all. Kapag mayroon kang Kristo, sapat na yon kapatid, na walang kalungkutan sa Pasko, kaya hindi ka aawit na, Pasko na naman. Diba? Hindi ka aawit na, ang Pasko ko ay malungkot. Nakukuha niyo? Because Jesus is all we need, Jesus can satisfy your souls. Amen po ba? That is why all we want this Christmas is Jesus Christ alone. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Thank you for attending our online service. If you need counseling or have questions, contact us at our contact number 093013096768 or at our Facebook page Heirs of God, or visit us on site here at Purok Tres, Barangay 49, Biga, Legazpi City. Until next week here at HGCM Online Service, please like, share, and follow for updates.